May first investment ng Maharlika Investment Corporation. Bumili sila ng shares ng kumpanyang kabilang sa nagmamay-ari sa National Grid Corporation of the Philippines. Kaya asahan na raw ang pagmura ng singil sa kuryente. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mas mababang presyo ng kuryente. Ito ang inaasahang resulta ng Department of Energy sa kauna-unahang investment na ginawa ng Maharlika Investment Corporation o MIC. Binili kasi ng MIC ang 20% shares ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated o SGP na nagmamay-ari ng 40% shares ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Dahil dito, makakakuha ng 2 board seat ang MIC sa NGCP, kaya mas matututukan nila ang transmission ng kuryente. Because once you've got that transmission grid infrastructure being rolled out, then successfully, then you would have more power players that can in fact get onto the grid and provide supply to the grid. And obviously, just like in any commodity, as you've got more supply coming in, that power, the price of power will at some point in time come down. Yun nga lang, hindi pa masabi ng DOE kung kailan mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Pero bakit nga ba shares ng SGP ang binili ng MIC imbes na shares ng State Grid Corporation of China? Na-question pa man din ito sa pagdinig sa Senado at Kamara dahil sa pinangangambahang impluwensya ng China. 40% kasi ang shares ng SGCC sa NGCP. Ganito rin ang sentimiento ni Senador JV Ejercito. Sana raw ay yung shares na lang ng SGCC ang binili ng gobyerno dahil sa issue ng national security. Sabi naman ng MIC, bukas sila sa pagbili ng stakes ng SGCC. If it becomes available, I think so, yes. Sa isang pahayag, sinabi naman ng SGP na malaking oportunidad ang pagbili ng stocks ng MIC para mapalaki ang impluwensya ng gobyerno sa power infrastructure ng bansa. Naniniwala din itong mas matitiyak na at maaasahan ang murang supply ng kuryente. Si Senador Joel Villanueva, bagamat kampante ring mapapababa nito ang singgil sa kuryente, dapat pa rin daw tutukan ang mga reforma sa buong energy sector mula sa generation transmission hanggang sa distribution. Paalala naman ni Senador Alan Peter Cayetano, dapat himaying mabuti ang pagbili sa shares lalo't maraming issue sa national grid. Inaasahang higit kumulang 1.28 billion pesos ang magiging kita ng MIC kada taon mula sa investment na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.